Correct me if I'm wrong sa interpretation ko, mga kaistorya, na kahit i-approve or let me rephrase my statement. Part pala sa requirements para ma-approve ang interim release ni former President Rodrigo Duterte dyan sa ICC ay makipag-cooperate muna ang Philippine government. Ulitin ko ito yung pagkaunawa ko sa balita, mga kaistorya. Part ng requirement ng pag-submit ng motion for the interim release of former President Rodrigo Duterte is kailangang makipag-cooperate ang Philippine government sa ICC. Logic, kung hindi makikipag-cooperate ang Philippine government sa ICC, ibig sabihin nito walang interim release na mangyayari. Ibig sabihin nito, hindi talaga mapapauwi si former President Duterte sa Pilipinas. Tama ba, mga kaistorya? Pag-uusapan natin yan, pero bago natin ipagpapatuloy ang ating balitaktakan, ay banatan muna itong paborito nating food supplement ng bayan, itong Genesis Organic Spirulina. Ito kasi ay organic, hindi to synthetic. Wala itong side effects. Itong Genesis Organic Spirulina. Marami itong nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution, mga kaistorya. At ito ay mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Kaya para mas uminit at gumana ang ating pag-uusap ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Ano ngayon ang gagawin ng mga Duterte supporters kung ito ang stand ng palasyo na ayaw nilang makipag-cooperate sa ICC kasi sabi nila walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ito na lang, mga kaistorya. Basahin ko yung balita, no? News ng, hindi to fake news, ha? Ito ay, babasahin natin, excerpt lang, no, ng balita sa ABS-CBN. Ang title ng article is, Pala says, it won't cooperate with ICC on Duterte interim release. By Pia Gutierrez, ABS-CBN News, published March 27, 2025, published March 27, 2025, 4:26 p.m. Philippine time, and updated March 27, 2025 at 5:22 p.m. Philippine time. Ito, babasahin ko lang yung excerpt, mga kaistorya, ha? Malacanang on Thursday reiterated that it will not cooperate with the International Criminal Court on the crimes against humanity charges against former President Rodrigo Duterte, as it does not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. This was the palace response when asked to comment on recent statement by the ICC that the Philippine government must first accept the technical measures and conditions
before the judges would consider any application for the interim release of the former president who is currently detained at The Hague. So, ibig sabihin mga kaistorya, hindi uusad ang motion sa interim release ni former President Rodrigo Duterte kung hindi rin makikipag-cooperate ang Pilipinas, ang Philippine government. Ito, nandito ang video. Panoorin natin at pakinggan natin ng mabuti, mga kaistorya. The Marcos Jr. administration rules out any cooperation with the International Criminal Court if it gives the government technical conditions for the interim release of detained ex-Philippine President Duterte. We have this report. Malacanang on Thursday maintained that it will not cooperate with the International Criminal Court on the crimes against humanity charges against former President Rodrigo Duterte, as it does not recognize the jurisdiction of the tribunal in the Philippines. This was the palace's response when asked to comment on a recent statement by the ICC that Manila must first accept the technical measures and conditions before judges would consider any application for the interim release of the former president who is currently detained at The Hague. With that, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former president, Duterte, is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Napanood niyo po mga kaistorya, sinabi ng Malacanang spokesperson na si Attorney Claire Castro na ang stand ng Philippine government regarding the issue of the interim release of former President Duterte is they will not cooperate with the ICC. Kasi meron kasing mga hinihinging measures and conditions ang ICC from the Philippine government para umusad yung motion na pansamantalang mapalabas sa ICC jail si former President Duterte. Isa yon sa mga requirements, mga kaistorya. Ngayon, kung sa requirement pa lang yan ay tinuldukan na ng Philippine government na ayaw nilang makipag-cooperate, di kahit na sabihin pa nating merong enough na ebidensya ang defense panel para pansamantalang mapakawala ng former President Duterte, hindi pa rin mangyayari yun. Kasi isa pala sa requirement doon ay makipag-cooperate ang Philippine government. Sabi kasi ni Attorney Castro na hindi na sila makikipag-cooperate sa ICC, mga istorya, sapagkat wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kung makikipag-cooperate daw ang Philippine government sa ICC, ay makikipag-cooperate ang Philippine government sa lahat ng mga hihingin ng ICC sa kanila. Kagaya ng pag-freeze, possible freezing of assets ng mga Duterte. Papaano daw yon? Kung makikipag-cooperate sila, di mabubuksan daw lahat. Ngayon, nakakalito mga kaistorya. Ang mga ordinaryong Pilipino ay talagang malilito. Kung sa Bisaya pa, malibog. Malilibog, kahit nga ako nalilito. Kasi noong inaresto si former President Duterte based on the warrant of arrest ng ICC, nakipag-cooperate ang ating Philippine government. Ang rason,
ng ating Philippine government, bakit sila nakipag-cooperate? Hindi daw sila nakipag-cooperate sa ICC, kundi sa Interpol. Pero, hindi naman gagalaw ang Interpol kung walang mandate or walang warrant of arrest from the ICC. So kung atin pong i-analyze, let's make it layman, let's make it simple, yung warrant of arrest mula sa ICC. Yung nag-serve ng warrant of arrest ang Interpol. Kukunin natin yung Interpol, saan galing yung warrant of arrest? Sa ICC. So, ibig sabihin, parang nakipag-cooperate na rin yung Philippine government sa pagdakip kay President Duterte kasi yung warrant of arrest ay galing naman sa ICC yun, mga kaistorya, di ba? Hindi naman pwedeng makapag-issue ang Interpol ng warrant of arrest kasi pulis sila, hindi sila korte. Di ba? Pulis sila, hindi sila korte. Inutusan lang sila ng ICC to deliver the warrant of arrest in the Philippines. So, ibig sabihin, kahit baligtarin pa rin natin, mga kaistorya, doon sa pag-aresto kay President Duterte, ang Pilipinas ay nakipag-cooperate sa ICC. Di ba? Nakipag-cooperate sila. Kasi yung warrant of arrest ay galing naman sa ICC yun. Hindi naman galing sa pulis yun. Hindi naman galing sa Interpol yun, mga kaistorya. Inutusan lang ang Interpol ng ICC to serve that warrant of arrest. O di, wala nang argument doon. Wala nang argument doon. Kung makipag-cooperate man ang Philippine government para arestuhin si former President Duterte, okay, fine. Sige, na-aresto na si former President Duterte. Nadala na sa Hague. Na-priso na si former President Duterte. Ngayon, nag-apply sila for interim release. Tapos sasabihin ng Philippine government na hindi sila makikipag-cooperate sa mga hihinging measures and conditions ng ICC kasi hindi na daw sakop ng ICC ang Pilipinas. Nakakalito, mga istorya. Yun lang pagpadala doon kay former President Duterte sa ICC upang ikulong siya doon. Pakikipag-cooperate na yun kasi meron man tayong gumaganang korte dito sa Pilipinas. Bakit pinadala pa siya doon? Meron naman tayong mga working court, di ba? Yung mga magagaling na mga judges, mga impartial, fair judges dito sa Pilipinas. Pero pinadala nila doon pa rin sa ICC. Ngayon na nagkakaroon na naman ng ibang angle na magpa-file ng motion for interim release ang panig ni Duterte, iba na naman ang sinasabi ngayon ng Philippine government na they will not cooperate for the they will not cooperate from the ICC sa motion na pansamantalang pakawalan si former President Duterte. So, ibig sabihin, mga kaistorya, walang mangyayari. Diba? Walang mangyayari sa motion o sa motion ng defense panel for interim release kasi sinabi na po ng Philippine government that they won't cooperate. And the fact is, kailangan ng ICC ang cooperation ng Philippine government para umusad yung motion for the interim release of President Duterte. Without the cooperation of the Philippine government, walang mangyayari sa motion for interim release. Ibig sabihin, real talk, hindi makakalabas
si former President Duterte dyan sa The Hague. Ulitin ko, hindi makakalabas. Walang interim release na mangyayari kay former President Rodrigo Duterte dahil hindi makikipagkaisa ang Philippine government sa mga hihingin ng ICC sa kanila. Ano masasabi nyo mga kaistorya sa pinag-usapan natin ngayon? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman ay nanonood sa aking TikTok account o Facebook account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Magandang umaga po.